pa rin yung ating garden house na kailangan ko sana siyang gamitin in this spring season. Kaso nga, ayan, hindi pa talaga yan naayos and sirang-sira na. Hi guys! Welcome sa another vlog ng aming simpleng buhay dito sa Germany. Finally, for today's video, maaayos na natin itong garden house na kailangan natin ngayong spring season sa ating mga plants at mga seedling na itatanim natin sa ating garden soon. Natapos na nga namin itong garden house last year bago magbagong taon. Kaso nga lang, nung New Year, kakasimula pa lang talaga ng taon ay grabe yung hangin, sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Kasabay nito ay yung snow, kaya itong aming garden house na kakatapos lang sana namin na i-build ay nilipad ng bagyo at nasira talaga siya. Akala ko nga ay hindi na ito maaayos pa pero sabi ng aking asawa na aayusin niya daw dahil nalulungkot ako at sobrang mahal nito at ako talaga yung pinag-ipunan ko na talaga na pera yung binili ko dito tapos nasira lang, hindi ko pa talaga siya nagamit ng isang beses. Sobrang laking pasalamat ko talaga sa aking asawa at inayos niya. Nawala na nga sana ako ng pag-asa dahil itong mga plastic na mga wall nito ay nilipad na doon sa aming kapitbahay. Sobrang layo talaga ng naabutan. Pero inisa-isa talaga itong pinulot ng aking asawa kahit sobrang layo na ng niliparan nito para nga maibuo namin ito ulit. Sa panahon ngayon na mahal na lahat, we really need to be resourceful. Hindi kailangan na bibili suddenly dahil nasira. And just like that, I thought na itong garden house na ito is hindi na talaga maging posible. But with the help of my husband, and siya talaga yung nagpupursige na kaya pa namin ito na i-revive at muling itayo kung saan namin siya nilagay last time. Noch ein bisschen Messer. Schräg. Bitte, bitte, Papa. It's still working. It's still working. Sobrang dilim na. Ayos pa rin kami nitong garden house. So, Lass das aber. 2 of 8. Of 8? 2 of 8. And to make the garden house stronger, ito nga yung ginawa ng aking asawa. Nilagyan niya ng kahoy yung frame sa ilalim. At ang ginawa namin ngayon dito is ibabaon namin ito dito sa floor na semento to make it sure na hindi talaga siya liparin ng bagyo. And I'm very happy dahil super strong talaga. Ilang malakas na hangin na ang dumaan and hindi talaga siya nilipad. Ito kasing nabili ko na garden house is just made of very light materials kaya mabilis lang talaga siya na ilipad sa hangin. Tapos syempre nasa taas kami, nasa bundok kami dito sa Germany and malakas yung hangin dito. Dahil nasa ibabaw kami ng bukid and yung kapitbahay namin is mga farmer, very open yung field na katabi ng aming bahay at nitong aming garden. Tapos, it's already 7:00 ng gabi ito, ginawa pa rin ni asawa, kagagaling pa lang niya sa trabaho, gusto talaga niya na matapos na ito. Bakit ba kailangan ko ng greenhouse? Dito sa Germany, may 4 na season. Ngayon, spring season, kahit pwede nang makapagtanim, malamig pa talaga. And yung aking mga itinanim last time at mga sinidling ko, nasa loob lang ng bahay. So, hindi naman pwede na lahat ng aking mga plants at mga sinidling habang lumalaki na sa loob lang ng bahay. So, yung iba is ilalagay natin dito sa garden house at mas maganda dito at everyday naaarawan siya. Sa mag-asawa, importante talaga na nagtutulungan. At syempre, kapag nagtutulungan ang mag-asawa, lahat ng bagay posible. So, ngayon, kahit hindi masyadong sunny dito sa amin, magsasampay tayo sa labas ng bahay para makatipid tayo ng dryer at kuryente. So, kahapon mas maganda yung weather. Ngayon, okay lang naman na hindi masyadong mainit dahil mahangin naman. At least, hindi na tayo gamit ng ating dryer. So, ayan. Nasampay na natin. Punta tayo sa ating greenhouse. Ngayon pala Saturday, kaya busy tayo at tatapusin ko na talaga ito. Kailangan ko na talaga ito tapusin. Andito pala si asawa.
So ito pala is nilagyan ni asawa ng bago dahil yung part dito is nilipad ng hangin. Hindi namin alam kung saan pumunta. Oh, why did you remove it? Because not so good. I wanted to put here in the box. Ah, okay, good. So, yan yung ilalagay doon para hindi masyadong kita na ito medyo old na dahil ito yung old garden house na tinanggal natin. And then we remove the other one. Gusto kong lagyan ng parang table, parang cabinet, parang table. Gusto ko siyang lagyan dito. Ang gusto kong i-build ng kahoy. So, in-measure natin kung gaano siya kahaba na kahoy na anuhin natin, bibilhin para for building the kuan. 100! 1 meter? Is that 1 meter? 100? 1 meter shots. Tapos pala, bibili tayo ng wood para itong ganitong wood para itabon natin dito. Ganyan. Screw lang siya. Dahil kasi medyo mahaba kasi namin nilagay ito. Ayan. Hindi na kasi siya maibaba kasi ito is nakasemento na yan siya. So, very gahi na yan. Kailangan talaga natin to para hindi lilipad itong ating garden house. Ayun din, every post siya nakasemento. So, very strong talaga siya. Kailangan lang natin lagyan ng wood sa ilalim dahil it's very sobrang angat niya and syempre papasok yung hangin sa loob. So guys, gagawa tayo ng table para sa ating garden house. Nagpatulong na ako kay asawa dahil hindi ako marunong gumamit nito. Tapos ito yung binili namin kanina, hindi na ako nag-video. Sobrang lamig ng hangin. Bumili kami ng mga wood. Kailangan natin ng wood doon sa ilalim ng garden house for the protection. Tapos may mga binili na din ako para sa ating table. So bali 2 sizes ng kahoy pala yung binili namin. Tama din yan pang sahig ng ng lamesa. At pang siding. Ito yung gagamitin natin for siding. Guys, tingnan nyo, paunti-unti na talaga na bumabalik yung mga dahon ng ating mga pananim. Ito pala is yung ating red currant at saka this one, I think this is yung black currant. Ayan, makikita nyo dito. Mabuti na lang meron ding si asawa mga tools para mas madibilis lang talaga itong gawin. Tingnan nyo guys, lamig na lamig ako. I am thinking na ako yung gagawa nito kaso nga lang syempre pag si asawa mas mabilis talaga siyang gagawa niyan. Tingnan nyo naman, super madali lang niyang in-slice, ginabas. Kapag ako kasi dahil hindi ko alam na hindi ako marunong gumamit nito at natatakot ako, ang ginagamit ko is itong ganitong manual. Napakatagal kong natatapos tapos hiwi pa. Holding it here. Here. I can make. It's so cold, but I can hold here. Oy, bata. Gawa na namin itong dalawang part. So, bukas na naman. Ay, sobrang lamig. Sobrang lamig na. Tsaka umuulan. Your bike needs to get inside. Yeah. Hindi talaga maganda yung panahon dito. Agoy, yung aking nilabahan. Yung aking naulan na eh. Ano na itong aking nilabahan.
Nakalimutan ko pala siya sa sobrang busy namin ngayon. Wäsche wird nass? Yeah. So guys, ang ganda ng panahon ngayon. Very sunny. Tatapusin natin yung table na ginawa natin kahapon. Na hindi natin natapos kahapon. Guys, tingnan nyo yan. Oh, ang dami ng mga bulaklak na tumubo sa mga salon dito sa garden. Ayan, oh, ang gaganda ng kulay. Ang ganda nitong purple. Pa-spring na talaga. And ito daw yung ginawa ni asawa kanina. Nilagyan na niya ng door. Ganito lang pala. Si asawa yung gumawa nito. Ayan, ganito lang pala siya. Hala! It's kapot! Why it's so fast to get kapot? Was hast du gemacht? Ay, open, close. Open, close. But then it's go out. So. Is zip roller there? Ja. Ganyan lang pala siya. Ja, da unten ist die nicht mehr drin. Und ich gebe nichts mehr. We're closing it. Nagmukha na siyang lamesa. So, auf einer Seite hoch. Kailangan pala naming magabas ng ganito dahil ito hindi magkasya. Medyo mas maliit siya. Gusto ko ganyan yung ano niya. Itsura. Ha? So, Ja. zusammenlegen. So gut sägen. Oh, Welche hast du denn genommen? Hä? Hast du eine von unten genommen? Von unten, den. Ja. Oh, maybe it's in the mid, in the... No, falsch. Ich muss... So, si asawa, nasa garden house. Tingnan natin kung ano yung ginawa niya doon. It's already cold. What? We need to try to get the table inside. It don't fit. I'm sure it don't fit. Nah, our table is so big. Huh? Ang liit ng pultahan. Ito pala yung ginawa ni asawa. Para masarado siya dito. So, nilagyan ng wood. Ito pa dito. Lalagyan pa ng wood. Para talaga super sealed siya sa loob. Importante yan kapag sobrang lamig para hindi makapasok yung lamig. Mach Hilfe. So, dadalhin natin Filmst du ito. uns, Ethan? We will see kung papasok ba ito doon sa garden house. Sobrang laki nito. Baka mali yung ginawa natin. So, ayan. Meron na tayong It's so cold. it's so cold. So, ayan. Yeah, medyo mahaba. It's a little bit long, shots. Oh. And, ganyan yung itsura dahil yung stone dito is hindi pantay. Yes. Maybe you cut the other side there. Oder you cut. Papa, ich kann zwei Hände sehen. Sobrang haba talaga niya. Hier das Blut. Good morning guys. So ngayon, nandito tayo sa loob ng ating garden house. Alam nyo ba, I am planning na gibain siya. Dahil alam nyo, hindi ko talaga siya nagustuhan. Sorry sa aking asawa, but hindi ko talaga siya nagustuhan. And sobrang laki niya, sobrang haba niya, and sobrang... Basta, I will change it. So, gagawin ko ng mag-isa. Kung magre-reklamo
yung aking asawa, wala na siyang magagawa pagdating niya, siguro tapos na or natanggal ko na yung ginawa namin. Hindi talaga ganito yung gusto kong gawin, kaya lang yung asawa ko is may other idea din siya. So ngayon, gigibain ko siya, tatanggalin ko yan siya, and gagawa ako ng bago. Alam mo kung saan ako magsisimula. Pero, meron akong gloves dito. Gusto kong mag-gloves para hindi ako maanuhan. Dahil ito kasi is hindi siya plain. Meron akong screwdriver pero wala siyang laman. Ayan. Natanggal ko na pala yung nilagay natin kahapon. So, niliitan ko na din siya. Ang size nito is 48 inches, centimeter. Basta 48 na lang. So, yung nung una is napakataas. So, ito, mas maliit, hindi siya nagtitake ng maraming space dito sa ating garden house. So, next is, lalagyan ko na lang ng ganito, nalagay ko na ito, tapos lalagyan natin ng isa dito bago natin ilagay yung floor dito. Naman siya mahirap, mas mabilis yung trabaho na in-screw ko lang siya. Tsaka strong naman siya, kahit ganito pa nga is ligoon naman. Kaya pagpatuloy natin, lagyan din natin ng dito sa baba, and then basta, we will see. Ngayon, in-stop ko muna siya dahil malapit na mag-alas 12 and malapit ko nang kunin si Ethan sa kindergarten. Pero, yan yung ang iniisip ko dito sa taas is ganitong kalapad yung ilalagay ko. Kaso, wala akong wood na ganyan. So, kailangan natin bumili. Tapos, inilagay ko siya dyan. So, tingnan nyo. Ganyan yung magiging itsura niya. Kaso, kulang pa yan. And, ayan pa yung ang iba. And dito pa yung iba. And ito naman, yung iba nito is medyo mahahaba. Dahil nga, yung cut is, iba yung cut nung una natin siyang ginawa. So, kailangan natin siyang gabasin. Putulin. So, yes, mamaya kailangan natin siguro bumili ng ganito para matapos na talaga natin. Gusto ko na talaga siyang tapusin. And siguro, ipakat ko na lang siya muna doon sa hardware. Para hindi na ako mag-cut dito dahil syempre trabaho din yung mag-cut-cut. So, ayun. Gusto ko din ng medyo manipis lang para hindi masyadong mahaba. And ito, kailangan natin magputulan dahil nga medyo mahaba siya. So, ngayon, kailangan ko munang mag-stop dahil kung pumunta again sa kindergarten dahil kukunin na naman natin si Ethan. Guys, sobrang ganda ng weather ngayon. Tingnan nyo naman. Super init. Pero, ang lamig ng hangin. Andito yung ating mga kahoy. Ito na yung ating mga kahoy. Gagamitin natin para sa ating lamesa para matapos na siya. Kailangan na natin yung tapusin para mailagay na natin yung ating mga plants doon sa loob. Tapos may mga maliliit. Ito yung pinakat natin kahapon sa hardware center. Mabuti na lang at meron silang pangkat doon. Libre lang naman. Napakadali lang. So, ayan. Meron tayong mga extend ko. Alam mo anong gagawin ko nito. And I will try kung gaano siya kahaba. Kung pwede ko ba siyang magamit doon sa lamisa. Or gagamitin natin siya sa iba. 36. So, hindi pala siya kasya doon sa ginawa natin. Kaya, hindi na lang natin ito gagamitin. Tatanggalin muna natin itong ating habol ng ating or itong takip for protection sa frost dahil nga ngayon maaraw. Balik natin mamayang gabi.
kailangan pala natin bilisan yung pagpanday natin dahil mamaya or pagkatapos natin dito, kailangan na naman nating sunduin si Ethan sa kindergarten. So, kailangan matapos ko na ito agad. Hala, bakit nag-ano ito siya? Hindi siya mag-ano. Lock na siya. Oh my God. Nag-alarm na. Ano nangyari dito sa ating panday? Hindi pa tapos, nag-alarm na. Already 12. Kailangan ko nang kunin si Ethan. Pero, itong taas is natapos ko na. Ang gawin natin is dito na lang sa baba. And I think lagyan ko pa ng other ganito sa baba para talaga hindi masyadong gumiwang-giwang itong ating lamesa. Worth it naman yung binili natin na wood. Maganda talaga. I'm very happy na bumili talaga ako ng ganito dahil nagkasya lang din siya. Din 4 na piraso. Okay lang din and tamang-tama. So guys, ganyan yung itsura niya. Oh. So, meron talagang mga spaces dyan dahil kapag magbisbis ng mga halaman, syempre, agos yung tubig. Pero ito siya, pinturahan pa natin ito ng wood color. So, dyan sa baba is hindi pa tapos. Ito, dilagyan ko din ng 2 malapad na tabla sa ilalim para super, ligoon siya. Kapag anuhan natin dito, lagyan ng mabibigat is hindi agad-agad mabali. Malapad pa naman itong kahoy na binili natin. Ayan, ito siya is 164 cm. In the garden house. Come. Let's go to the garden house. Alas 4 na pala ngayon ng hapon dito. Nilabas ko si Ethan dahil gusto niyang matulog. Alas 4 na ngayon ng hapon. Mamaya mag-party-party na naman yan siya. Pag matulog yan siya ng hapon na ngayon. Tapos matulog siya. Mag-party-party na naman yan. Kaya dinala ko dito sa labas. Yeah. Uy! The room! So, tatapusin natin ito. Dimal anak. Naiwan pala sa loob yung aking That is Thomas Monster. This is Thomas Monster. Look on the board. So, Mama will finish this. Vorsichtig. Mama will finish this. So, I can put my plant here. Already. Oh my God. Oh my God. We can das Emma, oh my weg. God. We can das weg. We can das weg. Warum machst du das weg? Machst du das nicht weg? Ich möchte nicht das. Die passt nicht. Wie die das hier. Here, abinin ka muna. Das hier. Ich habe gesagt, das. Hey, Fuß. Your feet. Mach das schon weg. Hier, das passt. Nein, you will not make that. Guys, dumating na pala si asawa. Kararating lang niya, tapos pinagabas ko na siya. Sobrang haba kasi nung shelf, kaya pinagabasan ko siya para mas bumaba siya dahil hindi ko naaabot sa taas. So guys, tingnan nyo naman yung itsura ko, oh. Pero natapos na natin siya. Kaso nga lang, na-realize ko, hindi ko pa pala pwede na ilagay dito yung aking mga halaman or yung ating mga gulay at mga seedling dahil ito siya is, kailangan ko pa yan siyang pinturahan. So,
pipinturahan ko siya ng wood and weather protection, parang ganyan. Para maprotektahan siya kahit hindi siya nababasa dito sa loob. Pero kapag winter season, ang mga wood na ganito is nagsishrink siya. So, lumiliit. So, nakakatulong protection din yung ipipaint natin dito. Para lang siyang oil na ipipaint natin. Pero, ayan. Meron na tayong table or lagayan ng ating mga like ating mga seedling, yung ating mga pot. Last time ang nakalagay dito is soil, pero ito is nilagyan ko muna nitong tinanggal ko na mga yung ginamit natin before ba. So, i-keep ko to, baka magamit pa natin, I'm sure magagamit pa natin to next time, pag mayroon na tayong project. Pero, ayan, I'm so happy na natapos na natin siya. Ilang araw ko din siyang ginawa. Yun nga, paulit-ulit, ginawa namin ni asawa, tinanggal ko lahat, and ginawa ko na ako na lang mag-isa. So, kahit ganyan yung itsura, ang daming kabit-kabit. So, it's like Filipino style garden shelves. But then, strong naman siya. And I'm happy. Ich bin zufrieden. Yung una kasi namin ginawa is hindi ako happy nun. Kaya tinanggal ko talaga lahat. Kahit ang dami at ang tagal namin nung ginawa at ang dami namin ginawa. Tinanggal ko talaga siya kasi hindi ako masaya sa kanya. Ito naman is masaya na ako. So, tomorrow siguro is magpipintura ako. Isarado pala natin itong bintana. Kailangan natin siyang isarado. Dahil kapag gabi, malamig pa dito sa amin, and kapag malakas yung hangin, nalilipad siya.